Ayan guys, panoorin po natin yung mainit na sitwasyon po ngayon dito sa Senado. Nagkakaputukan na po dito sa loob ng Senado. Ayun, ito po ng baril yun guys. Hello? Mula po sa ikalawang palapag ng Senate Building, Marisol Abduraman, ito ho ay live feed. Nangyayari po ngayon, mismo sa ikalawang palapag ng Senate Building, yung kaguluhan na yan, Marisol, please. Ano ang nangyayari? Ikaw na magbigay ng detalye. Ayan guys, pakinig po. Yes, please, go ahead. Yes, hindi kami. Nagsakto kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pangako. Ayun yung nakita namin, hindi na si General Plus ka. Talaga, ow! Ano ito? Ito guys, mula po ito sa 24 oras. Kung narinig nito, another pagpuro. Nakarinig tayo ng sunod-sunod. Napakito. Ayun guys, ng baril yun. Sunod-sunod na pagputukan dito, Amin. May mga nakapulbato dyan na mali. Sunod ko, naputok. PNP! Sobrang dami po nun guys. Yung putok ng baril na armado yun. at saka nakabulit ko bes ng Senate Security. Pinatras tayo ng agency. Marisol, kung ako'y naririnig mo, kayo at ang cameraman mo ay pumwesto muna sa isang ligtas na lugar. Tatawagin ko na si Ian Cruz. Na narito rin, ha? Nariyan din sa area na yan. Ian, naririnig mo ba ako? Ano ang pwede mong maibigay na detalye sa nangyayari ngayon sa ikalawang palapag ng Senate Building? Yes, Emil, sa mga sandaling ito ay talaga. Alam nyo guys, nangyayari po itong lahat ng ito dahil po dyan sa putang ng Sara na yan. Yari ka ngayon, Cayetano. Tignan mo yung ginawa mo. Sobrang gulo at binaboy na ninyo yung Senado. Naririnig namin ang mga putukan dito. Hindi namin alam kung kanina nanggagaling yung bursting fire. Nanlaban po malamang itong si Bato. At hindi ang nangyayari. Sunsan dito. Ian, Emil, nagtatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok dito sa second floor. At ito, wala na tayong nakikitang kuryente, liwanag, namatay ang mga ilaw, parang emergency light na lamang yung gumagana ngayon. Yan, Emil, ang lalakas ng mga putok. Grabe. Ngayon lang po nangyari to sa ating yes. bansa. Kayo ay lumugar lamang sa isang ligtas na posisyon. Ha? Yan bang putok ng baril galing sa baril ng Senate Sergeant at Arms o merong ibang pinanggagalingan yan, Ian? Emil, may nakikita kasi tayo na mga taga-Senate Sergeant at Arms, meron ibang nakakamuflage na bumabaril dito. Pero babaril tapos biglang hihinto. So, gano'n ang nangyayari ngayon dito, talagang mataas ang tension. At siyempre, nakahawak lahat sa baril. Even yung mga naka-perimeter dito. So, tinitingnan na. Napapakinggan nyo ba? AFP po siguro yun yung mga parang pansundalo, Armed Forces of the Philippines po siguro yun. Kung saan ang kanilang tinatarget na binabaril? Iyan? Sa ngayon, ang nakikita lang namin, nasa second floor kami, ito yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Yun yung pinaka-point kung saan nagagaling yung burst nito. At ito, pinatras kami. Aha? Pinatras kami ngayon. Kaya tumatakbo kami. Grabe po guys, in Philippine history ngayon lang po nangyari po ito sa Senado. Dahil po dyan sa putang inang Sara Duterte na yan, kaya po nagkakaganyan po yung ating bansang Pilipinas. Marisol, nasaan ka na ngayon, Marisol?
Marisol kami, Marisol? Yes, Mel, nagtatakbuhan pa rin kami kasi pinatras tayo lalo dahil ang mga Marines kanina na sunod-sunod na nagpaputok. Ayaw matras na rin at napalapit sila lalo dito sa ating location. Pinagtutulak tayo ng mga authority. Tama po, wag niyo pong isugal ang inyong buhay dahil lamang po dyan sa pagbibidyos po ninyo. Unahin niyo po yung buhay at wag po tayo at mag-ingat po tayo dyan sa Senado. Talagang pinapababa na tayo. Dahil nga naglubang napakadelikado na ng sitwasyon. Earlier, Mel, kung narinig ninyo kanina, And guys, panoorin nyo lang po. Babalik po ako sandali lang. sunod, naputok ang ating narinig. Medyo lang ang pinapaatras kanina, no? Pero ngayon, andito na rin, kasama na rin natin yung mga naka-full battle gear ng mga Marines at ang mga Senate Charger Arms na naka-full battle gear din. Pinatay na ang ilaw sa Senate building. Mel, napakadilim na ngayon dito. O, mantilim. At Marisol, please. Sino ang kaputukan Yes. nitong Marines? Sino kabarilan nito mga ito? Emil, hindi malinaw sa atin kasi walang nagbibigay sa atin ng kumpirmasyon kung sino ang kanilang kabarilan. Pero earlier, kinumpirma ng Office Sergeant at Arms na nandito na sa area ang NBI. Nagkaroon din tayo ng informasyon na ginagrinder na rin dahil pilit nga nilang pinapasok etong Senate building. Kanina nakita natin si General Aplasca, Emil, kasama yung mga naka-full battle gear na Marines at ito nga mga Senate security at ilang police. Tapos few minutes lang after that, nakarinig na tayo ng putukan. Kaya ayun, pinaatras tayo kasi talagang nagkaroon kanina ng episode na sunod-sunod talaga. Sa ngayon, medyo natigil ng konti pero ayan, nasa harapan natin yung mga Marines, tanaw natin. Sabi ko nga kanina, Emil, madilim na rin lang. I believe parang pinatay na rin nila yung ilaw dito sa Senate building. Alam mo, Emil, kanina pa tayo actually pinapalabas. Dahil yun nga nag-lockdown sila pero wala na rin tayong choice kasi hindi na rin naman makalabas dahil yun na nga, isinara nila. Pero At, Marisol, nakita namin na binuksan nila yung isang steel barrier dyan, no? So I guess paghahanda ito para makapag-evacuate sila ng mga tao dyan? Yes, we believe so. Wala nga lang tayong ganung confirmation pero yes, kasama yan sa kanilang ginawa para just in case magkaroon ng emergency evacuation ay may lalabasan pa. Eto mga Nakita ko po yun yung parang binabare na po yung isang dingding dyan na katabi po ng poong Birheng Maria. Sabi po isa NBI agent daw po yung mga nagbabarena na yun. taga Senado, Mel. Aha. Magpasalamat muna kami sa iyo, ha? Pupuntahan lang namin si Mark Salazar. Mark? Mark, kamusta ka sa kinaroroonan mo? Yes. Mel, kukumpirmahin ko na binuksan nila yung roll down na accordion dito, no, para makapag-evacuate ng tao at hindi lock dahil kagaya kanina naka-lockdown. Kasi kanina, sumama kami dun sa puwersa ng USAA na pupunta dun sa second floor, dun sa parte ng second floor na may access to GSIS. Kung saan yung sinabi ni Ian Cruz na may movement sa GSIS site, pumunta dun yung puwersa. Kasama mismo si General Aplasca. Gear up siya at may hawak. Guys, update ko lang kayo. Meron po akong napanood na videos po, nakakalabas lang po dito kay Senator Alan Cayetano at kay Pia Cayetano. Sinasabi po nila na pinapaputukan daw po sila. Mga sinungaling kayo, ha? Nangyayari yan dahil sa inyo, dahil sa plano nyo na mapigilan ang impeachment, kaya po nangyayari yan. Pinalalabas na po kayo dyan dahil po meron na nga po talagang balak o plano po na pagdakip dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero kayo, kayo ang pumipigil. Kayo po ang pumipigil, hindi po kayo papuputukan ng ating Armed Forces of the Philippines. Tatandaan niyo po yan, masyado po kayong mga sinungaling. Siyang high-powered firearm at nung papunta na kami, papalapit kami, ayun na, biglang nagkaputukan na. So, ito ay, we are assuming na, of course, hindi friendly force, yung nakasakupan nila. Ang kasama kasi ng OSAA dito, Office of the Sergeant at Arms, ay yung kanilang augmentation unit na nanggagaling sa PNP. Makikita naman yan sa kanilang badge, sa kanilang arms at nandito din may mga taga-Coast Guard. Lahat yan ay kasama augmentation force
sa panig ng OSAA. And then of course yung sinasabi na may element na gustong pumasok dito, nagkaputukan na hanggang sa ilang putukan, walang katapusan, pinapatay ang mga ilaw, ay yung mga media were forced to step back, hindi tumakbo kami paatras dahil palapit ng palapit yung palitan ng putok. At until binuksan nga nila yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from OSAA na nagsasabing walang papasok ng kwarto kasi baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami ritong committee rooms, yung kung saan Well, anyway guys, yan po muna yung ating update. I-update ko po kayo guys sa mga susunod pong balita na mangyayari po dito sa loob ng Senado. Kayo po dyan mga kababayan ko na nasa loob ng Senado, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Jun Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Magandang gabi po sa lahat. God bless.